Sa huli, si Chu Wangqiu ay mabubulag at malalagas ang buhay sa isang masukal na daan. Masyadong malungkot ang katapusan niya. Pero ano ang magagawa mo kung isa kang masamang kontrabida? Nasaan na ba ako? Chu Wangqiu, gusto mo na namang ulitin ang luma mong taktika? Nilagyan mo ako ng gamot. At tinakot mo ako para lang pakasalan kita? Dati pa man ay nagplano ka na, pumasok ka sa kama ko, at ginamit ang video para i-blackmail ako na makasama ka. Pagkatapos ay itinulak mo si Rendong sa hagdan, dahilan para mabalian siya ng binti, na naging hadlang sa kaniyang pagsasayaw, at sinira mo ang kaniyang mga pangarap. Sa sobrang sama mo, hindi na kita hahayaan pang makawala. Chu Wangqiu? Rendong. Hindi ba ito ang mga pangalan ng mga karakter sa nobela ko? Ibig sabihin ba nito? Pumasok ako sa mundong isinulat ko bilang ang masamang kontrabidang kapangalan ko? Pumasok kayo. Natatakot ka na ba? Ang alak na iniinom mo, iyan ang may halo talaga. Kung hindi mo buburahin ang video, hahayaan kong sila ang tumapos sa iyo at gagawan din kita ng sarili mong video. Ano na namang kaguluhan ito? Diyos ko, ang mga kabutihang ginawa ko noon, mukhang hindi pala nawalan ng saysay, nararapat lang ito sa akin. Ikaw, at pati ikaw, halina kayo sa piling ni ate. Layas, lumayas kayong lahat. Huwag kayong aalis, iyong 8-pack abs. Kung wala kayo, paano na ako mabubuhay? Chu Wangqiu, Anong ginagawa mo? tutulungan kitang kumalma. Sige na nga, hindi na ako makikipag-away sa gwapo. Sarili ko namang gawa itong baliw na lalaking ito, kaya pipiliin ko na lang siyang patawarin. Siniraan ng ibang tao, nabaon sa utang at nabulag, at nawala na dahil sa aksidente. Napakasama naman ng sinapit ng lalaking ito. Anong sinabi mo? Wala lang ito. 30 milyong dolyar. Burahin mo ang video at umalis ka sa buhay ko. Halata masyado ang iyong plano sa akin. Tatanggapin ko ang tseke, pagkatapos ay kakasuhan mo ako ng panginigil. Magsasama kayo ng masaya ng paborito mong babae, habang ako naman ay magdurusa sa kulungan. Kayong mga lalaki. Ikaw, nalaman niya ang balak ko, minaliit ko yata siya. Hindi mahalaga sa akin ang pera? Huwag mo akong subukang hamakin gamit ang pera. Pero 30 milyong dolyar iyon? 30 milyong dolyar iyon! Ilang salita pa ba ang dapat kong isulat para kumita ng ganoong kalaki? Humanap ka ng doktor sa utak kapag may oras ka. Siguraduhin mong sa emergency ka pupunta. Napakabastos mong magsalita. Kapag kumita na ang host ng 100 milyong dolyar, maaari ka nang bumalik sa totoong mundo. Nasa loob na nga ako ng libro. Pagtatrabahuhin mo pa rin ako ng husto? 100 milyon? Bakit hindi ka na lang mang-hold up? Shen Xingjian, mapapasama ang magiging katapusan mo. Tutulungan kitang baguhin ang tadhana mo, basta't bibigyan mo ako ng 100 milyong dolyar. Nawawala ka na ba sa sarili dahil sa hirap? Yung 30 milyong dolyar kanina, pwede na rin siguro iyon, pero dapat nakasulat na ito ay kusang loob na regalo.
Chu Wankyu, ano na naman ang pinaplano mo? Xingjian, maayos ka lang ba? Kuya, balita namin ay nilayason ka raw ng kung ano, kamusta ka na? Ayos lang ako. Bakit kayo napadpad dito? Tumawag sa amin ang manager dito at sinabing nilayason ka, nag-alala kami kaya nagpunta na kami rito. Naistorbo ba namin? Kayo ni Miss Chu? Hindi iyan ang iniisip nyo. Chu Wankyu, sigurado akong ikaw ang naglayas kay kuya. Tama ba ako? Para lang makapasok sa pamilyang Shen, gagawin mo talaga ang lahat kahit anong masamang paraan. Maluloko lang ng manggaganteng lalaki. Kapag bumagsak na ang pamilyang Shen, ay ibebenta ka rin niya sa kung saan-saan hanggang sa wala na ang buhay mo. Haay, nakakaawa ka namang babae. Ikaw, ang lakas ng loob mong sumpain ako. Ano ang ibig mong sabihin? Anong sumpa? Wala akong sinasabi. Anong nangyari sa inyo? Hindi naman nagsasalita si Miss Chu. Anong nangyayari? nangyayari? Naririnig ko ba talaga ang nasa isip ni Chu Wankyu? Miss Chu, nagmamahalan kami ni Xingjian, kaya pakiusap naman, wag mo na siyang habulin dahil hindi masarap ang pag-ibig na ipinipilit. Itong hairpin na nagkakahalaga ng 500,000 dolyar ay para sa iyo, tanggapin mo ito bilang kabayaran. Miss Chu, bakit mo ito ginagawa? Gagamitin mo ang hairpin para sugatan ang sarili mo, tapos ay babaligtarin at pagbibintangan mo ako? Ang nilikha kong inosenteng karakter, bakit naging isang masamang babae? Ito ba ay pagbagsak ng dangal o sadyang masama lang ang iyong pagkatao? Imposible. Ate Rendong? Rendong, hindi siya gagawa ng ganoon. gagawa ng ganoon. Nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang lahat. Miss Chu, bakit mo ito ginagawa? Ganoon ba kalaki ang galit mo sa akin na kailangan mo pa akong tapusin bago ka tumigil? Hump. Sige, umarte ka pa. Ituloy mo lang ang palabas mo. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na sinugatan ko ang sarili ko? Bakit hindi ba? Xingjian, Ching Cheng, isama mo muna si Rendong sa ospital. Ate Rendong, pumunta na tayo sa ospital. Huwag na nating sayangin ang oras ng mga doktor. Nakita mo ba? Iyan. Peke lang iyan. Sister Rendong? Rendong, bakit mo ba ito ginagawa? Hindi ko po sinasadya. Takot lang po ako na mawala ka sa akin. Ang pagkawala ng aking mga binti ay nagdulot ng kawalan ng tiwala sa sarili. At ang pagsiselos ay nagpaikot ng isipan ko. Nagawa ko lang po ang isang pagkakamali na nagagawa ng kahit sinong babae sa mundo. Chu Wankyu, ano ba talagang gusto mong gawin? Kuya, kapag nagsimula na silang mag-away, paano kung magsabunutan na sila? Kung hihilingin kong irespeto nila ako, titigil kaya sila? May respeto ka pa bang natitira? Dahil sa mga ginawa mo, nasaktan ako ng labis kaya hinihingi kong bayaran mo ako bilang kabayaran sa aking paghihirap ng 8 milyong dolyar. Isang pagkakataon na kusang lumalapit, hindi ko dapat ito palampasin. Kuya, itinuturing bang paniningil na ito? Oo, ang tapang niya. Dahil magkakilala naman tayo, bibigyan kita ng diskwento. 6,888,000 dolyar na lang. Sige po, naintindihan ko na lolo. Uuwi na ako agad. Ching Cheng, isama mo na muna si Rendong pauwi. Opo. Shen Xingjian, tungkol sa mungkahi ko kanina, baka naman gusto mong pag-isipan uli? Bigyan mo ako ng 30 milyong dolyar at mabilis pa sa alas 4 akong lalayo sa mundo mo. 2 pangungusap lang at mapapastabos ko ang isang mayamang boss ng 30 milyong dolyar para sa akin, panghabang buhay ko na itong maipagmamalaki.
Kung ang mga sinabi ni Chu Wangqiu ay totoo lahat, kailangang humanap ako ng paraan para baguhin ang nakatakdang mangyari. Hindi ko pa siya pwedeng paalisin. Nagbago na ang isip ko. Ngayon din, sumama ka sa akin pa uwi. Ayoko. 10,000 dolyar. Uuwi ako dahil lang sinabi mo? Paano naman ang dangal ko? 50,000 dolyar. 50,000 dolyar lang. At gusto mo nang bilhin ang oras ko? Ang labo mo. 100,000 dolyar. Ako. Pag-iisipan ko. Sige, wag na lang. Uuwi na ako, uuwi na. Uuwi na. Mabuti na ito. Isang hakbang na lang at malapit na ako sa layunin ko. Ito ang mansion na isinulat ko. Napakaganda naman ito. Ang saya-saya, parang uumapaw ang saya sa screen. Mga kubyertos na ginto. Ang kinang nito, ang pakiramdam nito, at ang tunog nito. Antigong porselana, obra maestra ng isang sikat na pluma. Mamaya kapag walang nakatingin, yayaman na ako. Kuya, masyadong ba kayong kuripot sa karelasyon nyo? Siya, mahilig lang talaga siya sa pera. Hindi ba ito si Young Master Shen na itinagong karelasyon sa loob ng 3 taon? Ang balita, para makasama si Young Master Shen, ginamitan niya ito ng kung ano-ano at tinakot, lahat ng paraan ay ginawa niya, napakababa ng uri niya. Tingnan mo siya, mukhang ngayon lang nakakita ng ganyang karangyaan. Dahil sa kanya, bumababa ang antas ng okasyong ito. Miss Chu, hindi ko inakalang isasama ka ni Xingjian dito para dumalo sa ika-80 kaarawan ni Old Mr. Shen. Pasensya na kung may pagkukulang sa pag-aasikaso namin. Bakit ikaw ang kailangang mag-asikaso? Wala ka namang kinalaman dito? Pinaninindigan mo ba talagang ikaw ang asawa ng may-ari? Ikaw, kailangan ko siyang gamitin para makuha muli ang tiwala ni Xingjian. Hindi ako pwedeng makipag-away sa kanya ngayon. Miss Chu, isang malaking pagkakamali lang ang nangyari noong huli. Ang basong ito ng alak, tanggapin mo bilang aking paumanhin. Titingnan ko nga kung ano ang binabalak mo ngayon. Si Miss Xia ay tunay ngang isang tunay na alta. Napakagara, sobrang gara niya talaga. Kapag silang dalawa ang nagtabi, para silang sisiw at prito, halata agad kung sino ang angat. Tingnan mo ang itsura niya. Mukhang pobre, siguradong hindi pa siya nakatikim ng ganito kamahal na alak. Ang alak na ito ay dinadama. Anong masasabi ni Miss Chu sa alak na ito? Karaniwan lang. Sabi ko na nga ba, hindi mo talaga kaya ang ganito kalinis na klase? Romani Conti ito. Rendong, bakit hindi mo turuan ang probinsyanang ito kung paano uminom ng alak? Ang sarap ng lasa ng red wine na ito at ang mahalaga, nananatili ang bango nito at lasa ng ubas. Ang ganitong uri ng bango ay direktang tumatagos sa iyong ngalangala, bumabalot sa loob ng iyong bibig hanggang sa ilong. Ang ganitong aroma ay nagbibigay ng pinakamataas na uri ng sarap. Ang pabebe mong boses? Iyan ba ang itinuturo sa inyong training class ng mga feeling alta? Busisyet? Ayaw ko talaga sa mga nagpapanggap na mayaman? Ikaw, Teka, itulyo nyo lang, Ima. Huwag nyo akong intindihin. Nag-aaway ang bida at ang kulasisi. Ang tindi nito parang si Noble Lady Chi noong isinumbong si Noble Consort Shi dahil sa pakikipagrelasyon sa iba. Kahit ang asong dumadaan, siguradong hihinto para makinig. Miss Xia, itong professional na ebalwasyon, normal lang na hindi mo naintindihan. Kaya nga, dahil hindi ka naman kabilang sa grupo namin, huwag mo nang piliting sumali. Sa susunod naman ay magkaroon ka ng kaunting pagpapakumbaba. Ang katulad mo, balak pang mapakasalan si President Shen? Hindi ka nararapat. Hindi ako nararapat? May itsura ako, may talento ako, may pera rin ako, pati magandang ugali ay mayroon ako, kaya bagay na bagay kami, higit pa sa sapat para sa buong mundo. Ako, hindi nararapat?
Bagay na bagay kaya kami. Diba? Nakakita na ako ng mga taong makapal ang mukha, pero hindi kasing tindi nito. Nabalitaan kong si Miss Chu ay magaling magpiano. Bakit hindi mo bigyan si Old Mr. Shen ng isang kanta? Siguradong itong munting hiling ay hindi tatanggihan ni Miss Chu, di ba? Gusto nyo lang pala akong mapahiya para ipakita ang sariling talento nyo. Imposible. Hindi maaari. Si Rendong, Ate Rendong. Mabait ang kalooban ang niya. kalooban niya. hindi niya magagawa ang bagay na iyan. Hindi niya magagawa ang bagay na iyan. Maya-maya lang, bibilid ang lahat sa akin at hahayaan kong si Chu Wan-kyu ay lubusang mapahiya. Naglakad siya ng may sobrang taas na tiwala sa sarili, pero tumugtog siya ng isang nakakalitong himig. Ang sining ay nasa tumitingin. Nasa opinyon lang ng bawat isa. Pero para sa akin, ang musikang ito ay maayos. Kahit magulo, naiiba sa lahat, ito ay isang uri ng pagpapakita ng lakas ng loob at inobasyon. Talagang nakakabulag ang pag-ibig. Hindi pala marunong magpiano si Miss Chu. Mukhang nagkamali ako. Ako na lang ang... Kailan pa siya natutong magpiano? Napakabilis na mga pangyayari, parang ipo-ipo lang. Hindi marunong magpiano si Chu Wan-kyu? Sino ka ba talaga? Ako ang nakakataas sa iyo. Sino ba ako sa akala mo? Nasa pampublikong lugar tayo. Huwag kang mambastos. Hindi naman ako nambabastos ah. Hindi sa hindi ako marunong magpiano. Hindi ko lang talaga nagawa sa harap mo. Nawawala ang aking medalyon at ninakaw niya ito. Ganoon na lang ba kadali? Diretso na agad ang paninira mo? Napakabilis mong umatake. Talagang wala kang kaistilo-istilo. Ito ang nawawala kong medalyon. Ikaw. Tigil. Ito ba ay ang pagising ng kapangyarihan kong itigil ang oras? Ipagpatuloy. Anong nangyari? Kailan ko pa hawak ang alak na ito? Paano kung tawagan na natin ang 911? Hindi, huwag po nating tawagan ang 911. Bigla ko pong naalala, ang aking medalyon ay parang naiwan ko sa bahay. Babalikan ko po muna. Pagdating sa talento, kayang manggulagan ng lahat. Pagdating sa gulo, kayang magparusa ng mga traidor. Isa ka talagang huwaran para sa amin. Ate, simula ngayon, ikaw na ang kaisa-isa kong ate. Anong nangyayari rito? Bakit napakaingay? Xing Jian, kaarawan ngayon ng lolo, bakit mo siya dinala rito? Mula ngayon, ang mga taong walang silbi na katulad niya ay huwag mo nang dadalhin sa pamilyang Shen para hindi marumihan ang lupain ng pamilyang Shen. Papa, Kailan ka po makikipaghiwalay? Ang masasalang tagpo na ito, dapat ko bang panoorin ito? Naghahanap ng pagmamahal sa maling paraan.
Sayang naman, sa huli ay nanakawan ng lahat ng pera at naging tampulan pa sa social media. Isang kagalang-galang na propesor na tuluyang nasira ang dangal at sa huli ay piniling tapusin ang sariling buhay. Sino yon? Sino ang nagsasalita? Anong nangyayari? Mukhang namamaligno yata ako. Uncle, Auntie, anong nangyari sa inyo? Wala ito. Siya? Ngayon lang ay nakita ko ang nanay mo na hinahanap ka. Hindi mo ba siya pupuntahan? Hindi ka malugod na tinatanggap sa pamilyang Shen, kaya umalis ka na rin. Mama, Mababang karote ang pamilyang Shen? Mawawala siya dahil sa aksidente? Mabubulag ang anak na lalaki at mahuhulog sa gusali? Mapapahamak ang anak na babae hanggang sa mawala? Masisira ang reputasyon ng asawa at pipiliing uminom ng gamot para mawala? Walang matitirang buhay sa kanila. Ang pamilyang ito ay talaga namang sabay-sabay na magdurusa. Ano? Anong ginagawa nyo? Nagulat ako. Parang naririnig ko ang nasa isip niya. Naririnig din namin. Kung ganoon, totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakikita nyo? Ang mantsa, peke lang. oh, Ang lakas ng loob mo, Shen Shirong. Nagawa mo pa akong talikuran at gumawa ng napakaraming nakakadiring bagay. Naglakas loob kang magtaksil sa akin at sa lalaki pa talaga. Asawa ko, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang mga nangyayari ay hindi tulad ng iniisip mo. Dati ko pa nararamdamang may mali. Puno ka ng kasinungalingan. Ngayon, wala na ang isa sa atin. Tapusan na ito. Lagot ka sa akin. Asawa ko, Pagbabayarin kita. aray, aray, aray. Asawa ko, tama na. Tatantanan kita. Nalinlang lang din po ako. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Asawa ko, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kung may silbi ang humingi ng tawad, para saan pa ang mga pulis? Asawa ko, huwag na. Masakit. Tama na po. Kuya, wala kayang mangyayaring masama kay Papa? depende iyan kung kumain na ng hapunan si Mama. Ang garalgal, bakit bigla na lang silang nagkagulo? Ang kondisyon ng pamilyang ito, bakit parang baliw silang lahat? Hayaan mo na, hahanap na lang ako ng bakanting sulok, kukuha ng ilang antigo at ibebenta para magkapera. Kuya, kailangan ba nating sabihin sa kanya na may mga kamera sa buong bahay? Wag na. Kahit gaano pa ang makuha niya, ako na ang magpupuno niyon. Chuangqiu, sino ka ba talaga? Bakit ang dami mong nalalaman? Ang lahat ba ng sinabi mo ay totoo? Sa loob ng Shen Group, may isang sikretong taguan ng mga dokumento. Doon nakatala ang lahat ng mga transaksyon ni Shen at ang kanyang mga madidilim na lihim at ang susi ay nasa kamay ni Shen Xingjian. Gusto mong manakaw ko ang susi. Tama, sa sandaling maisiwalat ang mga sikretong dokumento, ang kumpanya ni Shen ay boom! Biglang guguho. Ang pamilya Shen ay sabay-sabay na malilibing sa ilalim ng mga guhong iyon at wala na silang babalikan pa. Pagdating ng oras na iyon, ang Shen Group ay magiging atin na. Alam ko na ang gagawin ko. Lumalamig na ang panahon. Panahon na para malugi si Wang. 10% na lang ang presyo ng lahat. Mga gamit na yari sa purong ginto. Mga antigong gamit at sining. Halika na at wag itong palampasin. Tingnan niyo rito. Halika at tingnan. Hindi ito 2,000 at $778. Hindi rin 1,000 at $668. $700 at $778 na lang. Lumapit kayo rito. Tingnan niyo. $700 at $778. Wag niyo na itong palampasin. Nako. Hindi ba't ikaw ang paboritong alaga ni Young Master Shen? Bakit tila naghihirap ka na at naglalako na lang sa kalsada? Kung kailangan mo ng pera, ibenta mo na lang ang sarili mo. Gia, huwag kang magsalita ng ganyan. Siguradong si Miss Chu ay dumaranas lang ng matinding hirap. Rendong, napakabuti mo talaga. Kung hindi dahil sa kanya, kasal na sana kayo ni Young Master Shen noon pa. Ang mga babaeng tulad niya, para lang sa pera, lahat ng mga kahiyahiyang bagay ay kayang gawin. Tumabi-tabi ka nga sa pagtahol mo. Hindi ako basurahan, kaya huwag mo sa akin ibato ang kasamaan mo. Natamaan ka kaya nagagalit ka, no? Ayusin mo muna ang utak mo bago mo ako kausapin. Umalis ka na. Huwag mong abalahin ang negosyo ko.
Tapos na ang oras nyo? Ikaw. Tingnan nyo ito lahat. Ang taong ito ay hindi lang isang magnanakaw, nandadaya rin siya sa pagbebenta ng peke, isang manloloko. Mapapatunayan ko na isa nga siyang magnanakaw. Hindi, sandali lang sir, sino ka naman ba? Ikaw. Ang painting na ito ay pamana pa sa akin. Ilang araw na ang nakalipas mula noong ninakaw ito. Dapat na itong maibalik sa tunay na may-ari. Orihinal na gawa ito ni Master Bai at ang babaeng ito ay walang kaalam-alam, binenta niya lang ito sa murang halaga. Ang bata-bata pa niya, imbis na magtrabaho ng maayos, ay mas piniling magnakaw. Ang mga kabataan talaga ngayon, wala nang matinong ginagawa. Puro masasamang gawain ang inuuna. Umuwi ka na lang, humanap ka ng mapapangasawa, at mag-alaga na lang ng pamilya. Huwag ka nang maghasik ng perwisyo sa lipunan. Sabi ko na sa inyo magnanakaw siya, di ba? Gia, dahil narito na ang testigo at ebidensya, siguro ay huwag na muna nating tawagan ang pulis. Bigyan muna natin si Miss Chu ng isa pang pagkakataon para magbago. Tama. Dapat kang tumawag ng pulis, hindi lang para mabayaran ng painting, kundi para bayaran din ang iyong moral damages. Tama, dapat mo akong bayaran. Sandali lang po. Sinasabi mong sa'yo ang painting na ito, pero mayroon ka bang ebidensya? Pamana ito ng mga ninuno ko. Bakit ko ito hindi makikilala? Kaya kong patunayan na ang painting na ito ay hindi sa iyo. Dahil ito ay isang orihinal na huling likha ni Master Bai. Sinasabi mo lang na orihinal yan. Sabihin na nating totoo nga, sa pamilya ko pa rin iyan. Noong nag-evolve ang mga tao, naiwan ka ba? Ang lakas ng loob mong mang-agaw. Ang painting na ito ay binili lang ni eldest young master ng pamilya Shen noong nakaraang buwan. May video, transaction records, at appraisal report kami. Anong meron ka? Puro kakalokohan. Akin ang painting na ito. Tingnan mo. Sa kanya nga ang painting na yan, ibalik mo na iyan sa kanya. Chu Wangqiu, huwag mo nang subukang pumiglas pa. Miss Chu, mag-sorry ka na. Baka hindi na niya panagutin ang iyong pagkakamali. Ako? Hihingi ng tawad? Lumuhod ka at mag-sorry. Sorry na. Hingi na kayo ng tawad. Mag-sorry na kayo. Bilisan nyo. Sorry na. Kuya, bilis, tignan mo ito. Ang sister-in-law mo, inaapi sa labas. Sorry na. Mag-sorry na. Ano? Nasaan sila? May nag-upload nito online. Tara. Humingi ka ng tawad ngayon din. Humingi ka ng tawad. Bilis, humingi ka ng tawad. Mag-sorry ka. Humingi ka ng tawad. Mag-sorry ka. Masyadong mataas pala ang tingin ko sa inyong lahat. Sino ang nagtatangkang galawin siya? Ate, maayos ka lang ba? Ayos lang ako. At handa na akong tapusin ang usapang ito. Shen Xingjian, si Miss Chu ang nagnakaw ng gamit. Sino ang nagsabing ninakaw niya ang mga iyon? Ibinigay ko ang lahat ng ito sa kanya, kaya nasa kanya na kung paano niya ito ibebenta. Paano itong nangyari? Malinaw ang sinabi niya kanina na ang mga painting na ito ay pag-aari ng pamilya niya bilang mana. Hindi naman siguro dapat gagawa ng kwento si Young Master Shen para lang protektahan ang karelasyon niya, di ba? Tama. Sa pamilya mo? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Lahat ng record ng transaksyon at ulat ng pagsusuri ay narito. Kung ipapasuri ang mga ito, malalaman agad ang totoo. Gusto mo bang ituloy natin ang investigasyon? Bibigyan kita ng huling pagkakataon? Ninakawan ka ba niya talaga? Ako, bakit ako kailangang sumama? Mukhang nagsisinungaling siya. Walang hiya. Sobrang walang hiya talaga. Kuya, Shen Xingjian. Alis! kuya, napaka-cool talaga ni ate. Akin siya.
Pagbabayarin kita. Mukha ka namang magiging napakayaman at swerte. Pero dahil sa paghina ng kapalaran ng pamilyang Shen, sa huli ay lalasonin ka para ikaw ay mawala. Napakalungkot. Napapalibutan ang kanyang ulo ng kulay lilang liwanag. Nagniningning din ang gintong phoenix na jade. Ito ang pambihirang pagkakataon na makakita ng babaeng pinagpala ng swerte. Hindi nga nagkamali ang master noon, ang tanging makakasagip sa pamilyang Shen mula sa pagbagsak ay narito na. Xiao Qiu, halika rito kay Lolo. Lolo, Nakita ko ang trending na balita. Nailigtas mo si Xing Jian, may utang na loob sa iyo ang pamilyang Shen. Ito ang pamana ng aking pamilyang Shen para ito sa mapapangasawa ng aking apo. Ingatan mong mabuti ito. ito po, parang hindi po tama ito. Hindi ko po ito matatanggap. Halatang napakamahal nito, aabot kaya ito ng $100 milyong? Ganyan nga dapat ang pinuno ng pamilya, napakalaki ng puso. Pero dahil para ito sa magiging manugang nyo, sigurado po ba kayong dapat ko itong tanggapin? Binibigay iyan ni Lolo sa'yo, tanggapin mo na. Bakit niyo po ibinibigay ang napakahalagang bagay na iyan sa isang estranghero? At isa pa, hindi ako papayag na siya ang maging manugang ng pamilyang Shen. Tumahimik ka. Mahiya ka naman, hindi ka karapat-dapat sa pulseras na iyan. Hindi ako karapat-dapat? Bakit? Ikaw ba ang karapat-dapat? Ikaw, Ikaw na matandang lalaki. Gusto mo lang kunin ang pulseras na ito para ibigay sa itinatago mong kalaguyo, di ba? anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano bang sinabi ko? Wala naman akong sinasabi. Tama na. Pumunta ka sa altar ng pamilya at doon ka magnilay buong gabi. Ang pulseras na ito pala ay nagkakahalaga ng $50 milyong. Ngayon ay mas malapit na ako sa aking munting pangarap. Ibinigay na ni Lolo ang pulseras sa inyo? Mula ngayon ay kayo na ang aking ate. Ate, pwede niyo po ba akong tulungang malaman? Kung sa buhay na ito ay makakasama ko ang aking idolo na si Song Yi-chen? Ang makinang nahikaw mula sa Pearl Girl, bago ito at nagkakahalaga na $80,000. May asawa na ang taong iyon at may 2 na ring anak. Kaya kalimutan mo na iyan. Dahil iniligtas mo si Xing Jian, ang pagiging manugang mo ay... Huwag po kayong mag-alala, auntie. Kami ni Shen Xingjian ay siguradong hindi kailanman magpapakasal. Ang layunin ko ay yumaman at kumita ng $100 milyong. Ang kasal ay makakaabala lang sa akin sa pag-abot ng aking mga pangarap. Saka, nagmula kami sa magkaibang mundo. Kung nararamdaman mong hindi kayo galing sa parehong mundo, maaari kayong mag-usap pa ng husto at mas magkakilanlan po kayo. Tama po ate, gwapo at mayaman ang kuya ko, at maganda pa ang pangangatawan. Hindi kayo lude sa kanya. Imposible. Ay, hindi yan mangyayari. Anong sinabi mo? Sige po, kayo muna ang mag-usap. Aalis na muna kami. Ano itong mabigat na aura? Sino na naman ang nanggulo sa kanya? Hayaan mo na, aalis na lang ako. Ang perpekto talaga ng kanyang gwapong mukha. Kahit malapitan ang tingin ay walang anumang dungis, sobrang gwapo niya talaga. Naku po, ang ganda niyang ngumiti. Grabe naman ito. Chu Wangqiu, yung mga iniisip mo sa loob ng iyong puso, totoo ba iyon? Huh? Nalaman na ba niya na gusto kong pumunta sa nightclub at kumuha ng 18 male models para pagsilbihan ako? O baka nalaman din niya ang plano kong mag-ipon ng maraming pera para makuha ang mga sikat na gwapong aktor para makasama ako? Chu Wangqiu, pwede bang magseryoso ka naman? Sandali, Shen Xingjian. Paano mo nalaman ang mga iniisip ko?
Ganito kasi, nitong mga nakaraang araw, palagi kong napapanaginip na may mga taong gustong magtaksil sa akin. Sabi ni Ching Cheng sa akin, na mahusay ka raw manghula, kaya subukan mo rin akong hulaan. Ayoko. 50,000 dolyar. Ano? Hindi ako nabibili ng salapi. Dagdagan pa natin ng 1,000,000 dolyar. Ngayon, huhulaan mo na ba ako? Dahil sa taos-puso kang nagtatanong, ay magiging mabait ako at sasabihin ko na sa iyo. Wow. Ang susi ng archive room, saan kaya nakatago iyon? Ano ang nakita mo sa hula mo? Ang pinakamamahal mong babae, bukod sa niloloko ka na, ay nasa opisina pa para nakawin ang susi ng archive room. Imposible. Kahit na si Rendong ay medyo matigas ang ulo at spoiled, ay mabuti pa rin ang kalooban niya. Hindi niya magagawa ang ganyang bagay. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Ate? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng hula? Si Sister Rendong ay sadyang mapagselos lang. At ang pamilya natin ay matagal nang magkakilala, kaya hindi posibleng pagtataksilan niya tayo. Tama siya. Manugang ko, ansigurado ka bang hindi ka nagkamali sa hula mo? Nakita ko si Rendong na lumaki, hindi siya masama gaya ng sinasabi mo. Binigyan ko na kayo ng babala, pero ayaw niyo pang maniwala. Kapag umiyak na kayo sa huli, huwag niyo sabihing hindi ko kayo binalaan. Nasa loob ng archive room ang mga importanteng dokumento ng pamilyang Shen, hindi ito dapat kumalat kahit kanino. Sumama ka sa akin at patunayan natin kung totoo ba ang mga hula mo. Sige, sasama ako. Pero dapat dagdagan mo ang bayad. Sige po. Salamat, boss. Sasama rin kami. Nahanap ko rin. Basta makuha ko lang ang lihim na dokumento ng mga Shen. Shen Group ay tiyak na mapapasa akin na. Xingjian, makinig ka muna sa paliwanag ko. Magpapaliwanag ka pa? Ipapaliwanag mo ba na napadaan ka lang? Na nagkataon lang ang lahat? At hindi sinasadyang nahanap ang susi? At dahil sa labis na kuryosidad, ay gusto mo lang itong silipin? Napadaan lang talaga ako. Nagkataon lang talaga ang lahat. At hindi ko sinasadyang mahanap ang susi. At dahil sa kuryosidad, ay gusto ko lang itong silipin. Ano ba iyan? Naririnig ba ni Sharendong ang nasa isip ko? Ang binti mo? Ako. Kasi po. Kaya ganoon ay dahil. Hindi naman talaga siya pilay. Umaarte lang siya. Nagpanggap kang pilay para lang linlangin kami? Hindi po. Xingjian. Nagpapagamot po ako palagi. Nitong mga nakaraang araw lang ako gumaling. Gusto lang sana kitang isurpresa. Pakinggan mo nga yung sarili mo? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba, paniniwalaan ka pa namin? Rendong, talagang sobra mo kaming binigo. Hindi mo lang kami nilinlang? Trinato mo pa ng masama ang kuya ko? At ipinahamak mo ang pamilya Shen? Sharendong, maayos ang pagtrato namin sa iyo. Bakit mo ito nagawa? Xingjian, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ito gaya ng iniisip nyo. Wala akong kasalanan. Ma, panganay na kuya. Anong nangyayari dito? Pangalawang kuya, may huli kaming traitor. Hindi po ako iyon. Tulungan niyo po ako. Panganay na kuya, baka naman may pagkakaunawaan lang dito? Pangalawang kuya, mismo nating nakita? Mali pa ba ang nakita natin? Sige na, ang tungkol sa kumpanya, ipaubaya na natin sa iyong panganay na kuya. Manood ka na lang. Sige po, ma. Xingjian, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Paano naman kita magagawang lokohin? Kay drama mo talaga. Sa tingin mo ba lalambot ang puso ni Shen Xingjian at maniniwala sa'yo? Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo na may CCTV sa loob ng opisina. Lahat ng ginawa mo kanina, nandito na ngayon sa cellphone ko.
Hindi po totoo iyon, Xingjian. Nadala lang ako ng tukso. Sana naman mapatawad mo ako sa pagkakataong ito, please. Ang pamilyang Shen Archive Room, kakaunti lang ang nakakaalam niyan. Sino ang nag-utos sa iyo? Ang Rendong ay hindi malalaman ng basta-basta. Ang tungkol sa pamilyang Shen Archive Room, tiyak na may nagmamaniobra sa kanya. Walang nag-utos. Maniwala ka sa akin. Bakit hindi makita ang mukha ng misteryosong lalaking iyon? Tila para lumitaw ang tunay na kriminal. Kailangang pakawalan muna si Xia Rendong. Umalis ka na? Hindi ko tatawagin ang mga pulis. Xingjian, naniwala ka na sa akin, di ba? Mahal na mahal niya si Shen Xingjian. Nagtaksil, nagnakaw ng susi, at nagpanggap na pilay. Pero sa isang iyak lang, pinatawad na siya agad. Kuya, talaga bang naniniwala ka na wala siyang kasalanan? Hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang. Xingjian, ako. Umalis ka na ngayon din. May kailangan pa akong gawin. Mauuna na muna ako. Xingjian, nawawala ka na sa wisyo. Ang mga taong baliw sa pag-ibig, nakakatakot talaga. Hay. Matindi talaga ang epekto ng dati niyang minahal. Hindi gusto ko lang. Halikan mo na! Halikan mo na! Halikan mo na! Halikan mo na! CEO Shen, tinulungan kita noong una. Ngayon, ikaw naman ang tumulong sa akin. Tulong? Anong klaseng tulong? Makipaghiwalay ka sa akin at bigyan mo ako ng 30 milyong dolyar. Sabi sa pag-aaral ng isip ng tao, kapag masaya ang isang tao at humingi ka ng tulong, malamang ay hindi ka niya tatanggihan. Hindi ko siya maaaring payagang umalis ngayon. Nagkatotoo ang mga nasa isip niya. Ibig sabihin, ang sinabi niyang pagkalugi ng pamilyang Shen, pagkabulag at aksidente ko sa gusali, pagkamatay ni Ching Cheng, aksidente ni Mama sa kalsada, at ang mawala si Papa. Totoo ba ang lahat ng iyon? Di maaari, ding hindi ko hahayaang mangyari ang mga iyon. Hindi ako payag sa hiling mo. Mag-apela ako. Walang silbi ang apela mo. Grabe naman, Shen Xingjian. Pati 30 milyong dolyar ay ayaw mong ibigay sa akin? Masyado kang kuripot? Mas okay pa ang ex ko sa iyo. Anong sinabi mo? Inihahambing mo ako sa walang kwentang ex mo na iyon? Ano ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Mas matulungin siya pagdating sa pera. Chu Wangqiu, ano ang ibig mong sabihin? Wala lang iyon? Anong ibig sabihin ng wala lang iyon? Wala lang. Kung ano ang narinig mo, ano pa bang dapat isipin doon? Sino sa tingin mo ang may saysay? Ang inaasal mo ngayon, parang walang kwenta. Ano ba talaga ang punto mo? Kung ano ang sinabi ko, iyon na iyon. Ikaw, Ay naku, bakit para kayong mga bata na nag-aaway sa harap ko? Hindi ko akalain na ang kuya ay magiging ganito kaisip bata. Bihira lang nating makitang maging ganito ka-emosyonal ang kuya mo. Tingin ko ang manugang na ito ay siguradong pakakasalan ng ating pamilyang Shen. saan ka pupunta? Pupunta ako kung saan ko gusto. Para makuha ang gusto ko, kailangang manalo sa laro ng swerte. O kaya naman humanap ng bagong sponsor. Ang card na ito ay may 10 milyong dolyar. Salamat, boss. Susunod ako kahit saan niyo gusto. Sobrang nahirapan ang pasyente at hindi na siya nailigtas. Wala na siya. Hindi ba't wala na dapat ako? Balita sa araw na ito,
Ikapito ng Hulyo, ika-29, tumaas ang halaga ng shares ng Shen Group na may closing price na $23 at 33 sentimos. Isang bagong record sa kasaysayan. Nabuhay akong muli. Ang mga taong humahadlang upang makuha ko ang Shen Group ay isa-isa kong pababagsakin. Hello po. Itong isang to. Ito rin. At saka itong isa pa. Pakibalot po ang lahat ng iyan. Kukunin ko silang lahat. Ay teka. Pati yung nakadisplay doon sa counter. Kukunin ko rin pati ang jade bracelet na yon. Sige po, ma'am. Aasikasuhin ko na po agad. Salamat. Sabi mo lahat ng bibilhin ko ngayong araw. Ikaw ang magbabayad. Ganyan talaga ang talo sa pustahan. Ang sarap talagang maglustay ng pera. Sa susunod, makikipagpuso'y muli ako kay Shen Jian. Maglibot ka muna diyan. Sasagot lang ako ng tawag. Kukunin ko ang jade bracelet na iyan. Pasensya na po, ma'am. Pero itong jade na pulseras ay kaka-reserve lang po. Ipakancel mo sa kanya. Dodoblehin ko ang bayad. Ma'am, baka gusto niyo pong tumingin ng ibang design? Ito ang gusto ko. Nauna ako sa pulseras na iyan. Chu1Q. Tadhana nga naman. Nagkita na naman tayo. Chu1Q. Tingnan mo itong mabuti. Walang nakaukit na pangalan sa pulseras na ito. Sa akin ito dahil nasa kamay ko. Nauna ako rito, hindi mo ba alam yon? Miss, babayaran ko na ito. Chu1Q, anong ginagawa mo? Basurang hiyas. Para sa basurang tao. Baliw na babae ka. Gusto mo akong saktan? Sige, subukan mo lang. Sa mundong nilikha ko, akal mo ba hahayaan kitang apihin ako? Anong ingay ito? Pamangkin, bakit ka nandito? Tito, inaaway niya ako. Sino? Hayaan mong tuturuan siya ng leksyon ni Tito. Ang hampas lupang ito. Inagaw niya ang aking pulseras at sinira pa niya ito. Itawag niyo siya sa 911. Talagang hindi ito katanggap-tanggap. Ano ka sa akala mo? Guwardiya, hulihin niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Tignan niyo nga, mukha siyang baduy. Siguradong hindi siya kabilang sa mararangyang tao. Bago siya makalabas sa shop na ito, dapat siyang maparusahan ng husto. Ito ay isang sagradong pulseras na galing sa prele ng Templong Jinfu na dumaan sa espesyal na bendisyon na talagang napakamahal at hindi mapapantayan. Magbayad ka ng $1,000,000 at hindi na kita paparusahan. Bakit hindi ka na lang mang-hold up? Gusto mong tumakas? Hindi ito magiging ganoon kadali. Ang lakas ng loob mong buhusan ako. Nalaman mo na ba kung sino ang nasa likod nito? Pasensya na po CEO, hindi pa po namin natutukoy. Sabi ng mga inutusan ko, nitong mga nakaraang buwan si Miss Shaya, bukod sa madalas na pagpunta sa mga beauty salon, ay wala namang kakaiba sa kaniya. Ipagpatuloy ang investigasyon. Hinto. Naglakas loob ka talagang sabuyan ako ng tubig. Tignan natin mamaya kung paano ka magbabayad. Kilos! Sinong nagsaboy ng tubig sa mukha ko? Security, hulihin siya. Manager, kakareserba lang niya rito sa shop ng mga alahas na nagkakahalaga ng mahigit $100,000. Isang lihim na mayaman kaya ang nakaharap natin? Tito, paniguradong wala siyang pambayad. Isang dukha lang siya. Kung wala akong pambayad, ikaw ba meron? Siyempre naman. Talaga ba? Hindi ako naniniwala. Miss, ilabas niyo ang pinakamahal na alahas dito sa inyong shop. Babayaran ko ng buo. Chu1Q, kung hindi mo kayang bayaran, huwag ka nang magpanggap.
Sharon Dong, akala mo ba ay pareho tayo na mahirap? Tama po kayo. Halata naman na itong si ma'am ay mayaman at kagalang-galang ang dating. Suot-suot po niya ang pinakabagong disenyo mula sa isang kilalang brand na marahil ay katumbas na ng ilang buwan mong sahod. 3-5 lang naman ang tatak na yan. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Maasim lang ang ubas dahil hindi mo makuha. Siguraduhin mo nang pabayaran sa kanya. Dahil kapag nagbago ang isip niyan, hindi mo na makukuha ang bonus mo. Ma'am, 888,800 $800 po lahat. Anong nangyari? Bakit naputol sa dalawa ang card ko? Kung hindi ito gagana, mapapahiya talaga ako nito. Ma'am, anong problema? Nagmamadali kasi ako kanina nang umalis, kaya naiwan ko ang card ko. Pwede bang utang muna? Tito, sa iyo naman ang shop na ito. Ayos lang naman iyon, di ba? Eto. Kasi po, nagtatrabaho lang din po ako para sa iba. Wala po ako sa posisyon para magdesisyon. Ano kaya kung subukan niyo uling hanapin? O kaya po, magpahatid na lang kayo ng card dito. Utang daw nakakatawa. Nagpapanggap na mayaman kahit wala namang pera. Akala ko naman ay totoong mayaman itong si ma'am, pero ang totoo, isa rin pala siyang hampas lupa. Ikaw, Kukunin ko ang kwintas na iyan. Kukunin ko ang kwintas na ito, Chu Wangqiu. Ate, tagumpay po ang naging bayad ninyo rito. Dito po kayo at ibabalot na po namin ito agad para sa inyo. Binibini, Manager Zhao. Pasensya na po kanina dahil hindi ko nakilala kung sino ang kaharap ko. Sa ngayon, kayo na po ang VVVIP member ng aming tindahan. Tumabi ka nga riyan. Tito, Sharon Dong. Maupo po muna kayo rito, uminom muna kayo ng tsaa at mabilis ko pong ipapabalot ang inyong kuwintas. Ate, kung may iba pa po kayong kailangan, sabihin nyo lang po. Naku, Chu Wangqiu. Pakiramdam ko ay parang ang hangin dito ay hindi masyadong malinis. May pumasok yata rito ng mga taong hindi dapat nandito, di ba? Alice, huwag mong dumiha ang lugar na ito. Baka magalit pa ang aming VVVIP. Ikaw, Sharon Dong. Xingjian, tingnan mo nga ang tunay na kulay ni Chu Wangqiu. Gusto ko lang naman sana ang parehong bagay na napili niya, pero sinampal niya ako agad. Tingnan mo, may bakas pa ng sampal sa mukha ko. Napakasama ng ugali ng babaeng ito. Sinaktan mo siya, Shen Xingjian? Nang, bruhang to, hindi kaya naawa si Shen Xingjian sa kanya, at ako ang pagbabayarin niya. Nasaktan ka ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Xingjian, ako ang nasaktan. Oh. Ano ngayon? Tinatatanong kita, masakit ba? May sakit ba si Shen Xingjian? Hindi naman masakit. Mabuti naman kung ganoon. President Shen, bakit po kayo pumunta rito sa tindahan ngayon? Manager Zhao, ipag-utos mo ito simula ngayong araw sa lahat ng mall sa ilalim ng Shen Group ay bawal nang pumasok si Sharon Dong. Opo, masusunod po. Xingjian. Dahil naging malupit kayo, huwag niyo akong sisihin kung gumanti ako. Hello, ako ito. Tungkol sa alok mong transaksyon, pumapayag na ako. Sa gaganaping charity dinner sa darating na 3 araw, sisiguraduhin kong wala na silang lahat. Sige, para sa charity gala, isasama ko si Wangqiu. Sino ba talaga ang nag-design ng strap na ito? Ako,
Pakinggan mo ang paliwanag ko. Wala akong ginagawang masama. Bastos! Hindi, gusto lang kitang tulungan. Diyos ko, ang muscles na ito at ang pakiramdam nito sa kamay. Ngayon, sino ba talaga ang nagbabastos sa atin? Chu Wangqiu. Kapag hindi ka pa bumangon, mahuhuli na tayo sa gabi ng parangal. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ako. Ako si Chu Wangqiu. Ako ang karelasyon mo, ang nagmahal sa'yo pero binaliwala mo, isang alagang ibon, at ako ay baliw na baliw kay kuya. Handang gawin ang lahat para kay kuya, at nagpakahibang sa pag-ibig. Ako ang kontrabidang nagbago dahil sa iyo. Hindi ka pa ba magsasabi ng totoo? Mayroong tato na pulang bulaklak. Sa bewang si Chu Wangqiu, pero ikaw, wala. Ipinabura ko na. Talaga bang ikaw si Chu Wangqiu? Sige na nga. Aamin na ako. Hindi na ako magpapanggap. Wala na ang dating Chu Wangqiu. Ngayon ay ako na. Ang bagong Chu Wangqiu. Nabuhay akong muli. Sa buhay na ito, babawiin ko ang lahat ng para sa akin. Chu Wangqiu, ibang-iba ka na kumpara noon. Ano ba talaga ang balak mo? Anong magiging motibo ko? Dahil lang naman gusto kita. At gusto lang kitang makuha. Pero sa puso mo, ang tanging nandoon ay si Xia Rendong. Sa totoo lang, ako. Ate, pakitulong naman ako. Bagay ba sa akin? Kaitong suot kong gown? Pasensya na. Naistorbo ko yata kayo. Grabe, ang ganda ng abs niya kanina. Sana pala ay mas hinipo ko pa siya ng matagal. Hindi maaari. Chu Wangqiu, isa kang disenteng kabataang namumuhay sa bagong panahon, paano ka magpapadala ng ganoon kadali sa ganda ng katawan ng isang lalaki? Hindi ko na dapat ito isipin. Kailangan kong magpigil. Hindi naman sa hindi pwede. Ano? Wala lang yun. Magbihis ka na muna. Hihintayin kita sa labas. Sa araw na ito, hahayaan ko ang aking menugang na babae na makita ang galing ko sa pagmamaneho. Ito na iyon. Kung hindi ito nalaman, mapapahamak si Mother Shen sa aksidenteng ito sa daan. Hindi ko talaga makita ang mukha ng lalaki. Ano? May nialikot sa sasakyang ito. Gumamit na lang tayo ng ibang sasakyan. Butler Lin, magpadala ka ng isang bagong sasakyan dito. Kuya, kailangang malaman mo ang totoo? Kung sino talaga ang gustong manakit sa nanay natin? Ipacheck ko agad ang CCTV sa may pintuan. Mabuti na lang at nandito ang menugang ko. Salamat sa iyo. Wala po iyon, maliit na bagay lang po. Sige, tara na. Nakakarating talaga siya ng ligtas, dito sa eksena. Walang silbi. Kahit ang pagsabotahe sa simpleng bagay na ito ay hindi pa magawa ng maayos. Xingjian. May
mukha ka pang ipakita para habulin ang kapatid ko? Xingjian, Chingcheng, gusto ko lang na humingi ng paumanhin sa inyo tungkol sa mga nangyari noon. Nagawa ko lang iyon dahil naloko lamang ako ng ibang tao. Mapapatawad niyo po ba ako? Wala nang kailangang patawarin pa. Miss Sia, niligtas mo ako noon, kaya ngayon ay quits na tayo. Simula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. At huwag nang magpakita sa isa't isa. Auntie, Rendong, pagdating sa pag-ibig, hindi ito pwedeng ipilit. Xingjian, talaga bang gusto mo nang tuluyang putulin ang ating ugnayan? Miss Chu, tingin mo rin ba ay isa akong masamang tao na hindi na mapapatawad pa? Dati naman, lahat ng tao ay may pakialam sa akin at mahal ako. Pero noong nagising ka mula sa nangyari sa iyo, nagbago ang lahat. At kasalanan mo ang lahat ng ito. Nakapagtataka, bakit hindi ko na makita ang kwento ni Sharendong? Wala na ba sa kondisyon ng espesyal kong abilidad? Lin Xiaobei, Gumagana pa naman ang abilidad ko, pero bakit hindi ko na makita ang kay Sharendong? ate, wag mo na siyang pansinin. Tara na. Bakit mo inaagaw ang partner ko? Wala ka bang modo? Hindi lang naman sa'yo si ate. Ikaw talaga. Ang tatlong batang ito talaga. Bakit kayo ay punong-puno ng saya at tagumpay, habang ako naman ay nawala ang lahat? Maghanda kayo sa akin. Pasensya na po, sir. Ayos lang. Mayroon po kaming mga pamalit na damit sa second floor. Kung gusto niyo po, sumama po kayo sa akin para makapagpalit. Ate, tingnan mo ang dalawang iyon. Nasa pampublikong lugar na, pero nagyayakapan at nagyukay pa sila. Ang babalasura nila. Posible kaya na ang taong iyon ay ang mahirap na filinggero mong fiancé? Ano? Lin Xiaobei? Oo, siya yung kumuha ng pera mo. Para lang mambabae, ang lumuhod at nagmakaawa. Na sinabing magbabago na siya, pero mabilis na humanap agad ng iba pa niyang babae na mahirap na filingerong fiancé. Lin Xiaobei. Sino ba ang walang modong ito? Ching Cheng, anong ginagawa mo rito? Sino siya? At sino ka naman? Siya. Siya ay kinapatid ko lang. Dami mo naman yatang kamag-anak. Hindi lang kinapatid na babae, pati kina lola, kina tita, at kung sino-sino pa. Para kang palakang nagpapanggap, pangit na nga ang ugali, malandi pa, wala kang pinapalampas kahit sino man. Kuya, ayos ka lang ba? Bakit mo siya kailangang saktan? Hindi ka na mahal ni kuya, kasalanan ba iyon? Tama. Kung magtatangka ka pang saktan ako, humanda ka dahil. Walang hiya ka. Tinutuldukan ko na ang engagement natin? Shen Ching Cheng, tapos ka na ba sa pag-iiskandalo? Kung hindi lang dahil sa pagiging anak ka ng pamilyang Shen, sa tingin mo ba ay magkakagusto ako sa iyo? Napakabulag ko talaga noon na nagkagusto ako sa isang lalaking hamak na gaya mo. Akala mo ba talaga ay isa kang prinsesa? Ang tagal na nating magkasama pero hindi mo pa rin ako hinahayaang lumapit. Pagod na ako. Pwedeng tapusin ang relasyong ito pero bayaran mo ako sa nasayang na panahon ko. Lin Xiaobei, wala ka bang kahihiyan? Lahat ng mga branded mong gamit ay ako ang bumili para sa'yo? Tapos gagamitin mo ang pera ko para lang mambabae at may kapal ka pa ng mukhang manghingi ng bayad sa paghihiwalay? Kapag hindi ka nagbigay, ipapahiya kita sa internet para makita ng lahat na ang anak ng pamilyang Shen ay isa palang babaeng manloloko ng damdamin. Ngayon lang talaga ako nakakita ng lalaking mukhang pera at walang hiya. Gusto mong bigyan kita ng pera? Manigas ka. Matapos mo akong sampalin ng 2 beses ay aalis ka na lang. Hindi ito magiging madali. Tigil. At magagawa mo pang manakit, ha? Sige, bilis, alis na tayo. Bilisan niyo ang pagtakbo, takbo na. Ako, nasaan ang mga damit ko? Isang lalaking walang saplot. Ano ang ginagawa niyo rito? Guwardiya.
Kiao Yue, ang bagay na ito, Kiao Yue, kahit 1 miligramo lang, Kiao Yue, ay kayang magtapos ng buhay. Sharendong, napakalamig talaga ng loob mo. Sharendong, naging mabuti sa'yo ang pamilyang Shen. Sharendong, pero gusto mo silang mawala. Kiao Yue, buhay para sa buhay. Kiao Yue, kailangang magbayad para sa nagawa. Kiao Yue, napakapatas nito. Kiao Yue, isa pa. Kiao Yue, hindi ba't gusto mo ring Kiao Yue, mawala ang Chu Wangqiu? Kiao Yue, malamig ang loob ko? Kiao Yue, wala kang awa. Kiao Yue, sadyang bagay talaga tayo. Sharendong, basta't mawala na silang lahat. Sharendong, magiging atin na ang pamilyang Shen. Kiao Yue, kung gayon, hangad ko ang Kiao Yue, ating maayos na pagtutulungan. Sir Young Master Shen, dito po tayo. Shen Xingjian, ano ang tunog na iyon? Wala naman pong tunog, Sir Young Master Shen. Hindi po ba? Nagkakamali lang kayo ng dinig. Shen Xingjian, sabi mo may mga damit na papalitan. Second Young Master Kiao, maayos na pong naasikaso ang lahat. Miss Chu, para sa mga ginawa ko noon, gusto ko sanang humingi ng tawad. Sana ay mapatawad mo na ako. Ito ang wine bilang tanda ng paghingi ko ng paumanhin. Kailangang uminom kahit 1 lagok man lang si Miss Chu. Talagang ikaw pa ang kusa na lumapit para humingi ng tawad sa akin? Ang wine na ito, sigurado ba na walang problema rito? Kung ganoon ay inumin mo na lang itong baso ko, hindi ko naman siguro sasaktan ng sarili ko, di ba? Ako na ang magsasalin sa sarili ko. Kumagat din siya sa pain. Ching-cheng, pantayan mo si Sharendong ngayong gabi. Gamitin mo ang cellphone mo para i-record ang lahat ng pupuntahan niya. Sige po, ate. Sisiguraduhin kong matatapos ko ang misyon. Sharendong, ang wine na ito na hinaluan mo, hindi ko yan kayang inumin. Gusto ko pa sanang humaba ang buhay ko. Miss Chu, anong ibig mong sabihin? Ito ang kabuuan ng video noong nilagyan mo ng gamot ang baso, mamaya ay ikaw na ang magpaliwanag sa mga pulis. Chu Wangqiu, sinisiraan mo lang ako. Ano naman kung naglagay nga ako ng pulbos sa wine? Natapon na ang wine, sasabihin ko na vitamin C lang ang nilagay ko. May magagawa ka ba? Sharendong, pagkatapos kong i-record ang video, ay dadalhin ko ang alak na ito para ipasuri at palihim na akong tumawag ng 911. May nahanap sa bag mo na parehong klase ng pulbos? Ngayong kumpleto na ang ebidensya at testigo, balak mo pa bang magsinungaling? Sharendong, sumuko ka na. Kasalanan niyo ito. Pagbabayarin ko kayong lahat ngayong gabi. Ano ang ibig mong sabihin? Baliw? Ate, umalis na muna tayo. Pumunta muna tayo sa istasyon para magbigay ng salaysay. Sandali. Huwag kayong aalis kung ayaw niyong masaktan. Kuya? Shen Xingjian. Uubusin ko ang pasensya ko sa iyo. Pinapayuhan ko kayong huwag gumalaw ng mabilis. Mukhang napakahalaga sa iyo ng kwintas na ito. At dahil importante ito sa iyo,
Sisirain ko ito. Huwag! Pangalawang kuya, bakit mo ba ito ginagawa? Iyan ang dapat mong itanong sa magaling mong ama. Kiao Yue, mabuting loob ka na kinupkup ng ama ko noon. Itinuring ka ring tunay na anak ng pamilya Shen. Ganito mo ba ito sinusuklian? Mabuting loob? Alam mo ba, kung ano man ang mayroon ng Shen Group ngayon, lahat ng iyon ay dahil sa pamilya Kiao. Noong araw, para sakupin ng ama mo ang aming Kiao Group, ikinalubog niya sa piitan ng aking ama, ginamit niya ang aming mga buhay. Para pilitin siyang lagdaan ng 100% dokumento ng paglipat ng shares. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari? Nang makapirma ang aking ama at makuha ng Shen Shirong ang 10 bilyong dolyar na ari-arian ng pamilya Kiao, ay hindi na siya tumupad sa usapan, nagbayad siya ng masasamang tao para ubusin ang pamilya ko. At ako, dahil nagtago ako sa isang lihim na kwarto, ay tanging nakaligtas sa nangyari. Imposible? Hindi magagawa ni Papa iyon. Sa records room ng pamilya Shen, ay naroon sa Shen Group ang lahat ng mga naging transaksyon noon sa pagkuha sa Kiao Group, kasama ang ebidensya kung paano nagbayad. Ang iyong ama para magpabayad ng buhay at ang ebidensya ng pagsuhol sa mga matataas na opisyal. Konting-konti na lang noon ay makukuha ko na ang mga ebidensyang iyon. Kiao Yue, walang kinalaman ng mga babaeng ito sa usapan. Hayaan mo na silang umalis. Ching Cheng, noong panahong wala akong matuluyan sa kalsada, ay naging mabait ka at dinala ako sa pamilya Shen? Kaya ngayon, umalis ka na. Hindi ako aalis. Ching Cheng, lumabas ka na muna para humanap ng tulong? Ako na ang bahalang magpaantala ng oras dito. Ate? Umalis ka na. Ngayon, tapusin na kita. Shen Xingjian! Shen Xingjian. Shen Xingjian. Shen Xingjian. Babala, sira ang medalyong Jade. Kapag pinilit ang paggamit ng special power, magkakaroon ito ng malubhang epekto. Tigil! Nabasag ang medalyong Jade. Ang special power ay magtatagal lamang ng 1 minuto. Magsisimula na ang countdown. 50, 58, 57, 56, 55. Kuya, ate, anong nangyari sa inyo? Sakay na dali. Ate, anong nangyari sa iyo? Maayos lang ako. Dahil lang ito sa paglabag sa system rules. Isang negatibong epekto. Lilipas din ito mamaya. Bilisan mong sumakay? May nag-aabang sa bandang ito? Sa kabilang daan tayo. Sige. Buwiset. Nakaalis pa sila. Walang hiya. Salamat sa pagliligtas sa akin.
Inihaw na manok, bigyan mo ako ng 10 piraso. Takaw mo talaga. Shen Xingjian, Aray, 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 ang sakit. Nadaganan mo ang sugat ko. pasensya na, Shen Xingjian. Ayos ka lang ba? Nauuhaw ka ba? Ikukuha kita ng tubig na maiinom? Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Chu Wangqiu. Hindi kaya nagsisisi ka na niligtas mo ako at gusto mo akong tapusin ng tuluyan? Wala akong ibig sabihin na ganoon. Basang-basa na eksena? Parang dumating ako sa maling pagkakataon, ha? Ipagpatuloy nyo lang. Babalik na lang kami mamaya. Mukhang namali sila ng akala. Tumigil ka na. Ay, menugang ibabaw. May sugat ka ba kahit saan? Nag-alala ng husto si Mama. Mabuti na lang at maayos ang lagay mo. Narito ang 5 milyong dolyar. Kunin mo ito, pampakalma. Salamat po, Auntie. Napakabait niyo talaga. Ma, bakit hindi mo itanong ang kalagayan ko? Ikaw naman, halata namang wala kang iniindang malala. Kuya, hindi mo alam kung gaano kadelikado ang sitwasyon kanina. Kung hindi dahil kay ate na itinaya ang buhay para iligtas ka, ay baka wala ka na ngayon. Nagsuka ng dugo si ate sa gitna ng kalsada. Ang tagpong iyon ay nakakatakot talaga. Ang pagmamahal ni ate sa iyo ay hindi matatawaran, talagang panghabang buhay. Ching Cheng, hindi sayang ang pag-aalaga ko sa iyo. Ate, huwag kang mag-alala. Ang utang na loob na ito ni kuya sa iyo ay pagbabayaran niya habang buhay. Nagsuka ka ng dugo? Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon? Bakit ka ba masyadong nag-aalala? Hindi kaya... Ayaw mo lang bayaran ang iyong tagapagligtas? Ang sakit ng puso ko. Baka ang tunog lang. Nang transfer sa e-wallet ang tanging makapagpagaling sa akin. Sige, sabihin mo kung magkano. Ibibigay ko ang bawat sentimong hini mo. Gusto ko talaga kapag ang usapan ay malinaw ang bayaran. Isang set ng damit, isang bag, mga alahas, gastos sa paggamot sa mga gasgas, pampalubag loob. Ang kabuuan ay 15,400,000 at 88,000 dolyar. May eksaktong butal pa talaga ha? Dapat ay laging wasto ang halaga. Na-transfer ko na. Salamat, boss. Pero, tungkol kina Xia Rendong at Qiao Yue, anong balak mong gawin sa kanila? Ang iyong mahal at ang ampon mong kapatid, hindi lang nag-trider sa iyo kundi binalak ka pang itumba. Sana ay hindi lumambot ang puso mo at hayaan mo na lang silang makawala, di ba? Iimbestigahan ko ang lahat, kakolektahin ang mga ebidensya, at ibibigay ko sila sa mga pulis. Ako. Wala po talaga akong kinalaman sa mga naganap na krimen. Tungkol sa acquisition noon, pinagawa ko lang ito kay Assistant Zhao. Siya po ang may hawak ng lahat ng records dahil ibinigay ko ang buong tiwala ko sa kanya, pero hindi ko po alam na gagawin niya ang ganoong klaseng bagay. Wala kang silbi. Wala kang silbi. Puro pagpapasaya lang ang alam mo sa buhay. Dahil sa sobrang pagpapabaya mo, humantong tayo sa ganitong kalaking pagkakamali. Pagbabayarin kita. Siguradong mapapapunta ko si Assistant Zhao sa mga autoridad para sumuko. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Kasalanan mo ang lahat. Muntik mo nang mapahamak ang ating anak. Papalabasin ko ang galit ko sa iyo. Mahal, darling. Mahal. Sorry na, mali ako. Parurusahan kita. Mali talaga ako, mahal. Huwag na po. Tigil na po. Tigil na. Tigil na po. Mahal, nagkamali po ako. Sisiguraduhin kong babawi ako sa'yo. Hala, mukhang seryoso na talaga ang galit ni Mama ngayon.
Sa susunod, wag na nating galitin si Mama. Ano bang tinitingnan nyo riyan? Patingin din ako. Ano bang ginagawa nyo? Walang kakain ng hapunan mamaya. Mula sa araw na ito, tinatanggal na ng Shen Group ang general manager na si Kiao Yue sa lahat ng kanyang mga tungkulin. Anong gagawin natin ngayon? Kapag hindi natin sila natapos, tayo ang mapapahamak. Anong kinatatakutan mo? Hindi ba't may hawak pa tayo na huling alas? Ang ibig mong sabihin. Itutuloy natin ang plano. Miss, nakuha mo ang atensyon ko. Maging girlfriend ko ka na. Hay, hindi maaari. Masyadong corny. Magpakasal ka sa akin at ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Sa tingin ko, magmumukha ba akong masyadong mayabang o masyadong mapilit? Nagmamakaawa ako sa iyo, sumama ka na sa akin, ikaw ang mundo ko. Ito rin, mukhang mawawalan ako ng dangal. Anong ginagawa mo riyan sa sahig? Gusto kitang makasama. Kung may sakit ka, magpagamot ka. Hindi, ang ibig kong sabihin ay, ano ba ang mga gusto mo? Gusto ko ng pera. Ano pa? Mga may 8-pack abs. Hindi, ano pa talagang plano mo? Mayroon akong pera at 8-pack abs, kaya maaari bang magustuhan mo rin ako? Tungkol sa bagay na iyan, maaari ko naman siguro iyong pag-isipan. Simulan muna natin sa isang subok. So, anong susubukan? Hahalikan kita pagkalipas ng 3 segundo. Itulak mo ako kung hindi ka sang-ayon. Ma? Ate? Pakasalan mo ako at anumang kahilingan. Ay sabihin mo lang, masyado ba itong mayabang, masyadong agresibo? Pakiusap, maging girlfriend na kita dahil mawawala ang saysay ng buhay ko kung wala ka. Ang lalaking ito, mukhang disente sa labas, pero sa loob pala ay baliw. Sa totoo lang, parang may pagka-split personality, ang isang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Ano? Wala akong sinasabi. Ikaw. Hayaan mo na nga. Pupunta muna ako sa opisina. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Sa totoo lang, si Shen Xingjian minsan ay medyo cute din. Xiaoqiu, ikaw talaga ang para sa aming pamilyang Shen na itinakdang maging manugang. Ate? Dapat ay talaga namang magkatuluyan kayo ng kuya ko. Hindi ba sinabi ko na makipag-ugnayan ka agad sa akin? Lumipas na ang buong umaga. Wala man lang tawag o kahit mensahe. Kahit isang sticker lang sana ay okay na. President Shen, ito po ang dokumentong kailangang pirmahan ninyo. Hindi ko dapat sinabing makipag-ugnayan kapag may kailangan. Dapat pala ay may kailangan man o wala ay pwedeng tumawag. President Shen, ang mga dokumento po. President Shen, saan po kayo pupunta? Pupunta ako para makipag-date. Ano ang gagawin kapag masyadong martirang boss mo? Kailangan ko na ng sagot agad. Nagustuhan mo ba ang napanood nating pelikula? Oo, nagustuhan ko. Nagustuhan mo ba ang kinain natin? Nagustuhan ko po. Gusto mo ba si Shen Xingjian? Gusto ko po. Gusto rin kita. Shen Xingjian,
Napakaisip bata mo. Ikaw ba yung tumukso sa kanya na makipag-break sa akin? Ikaw na layaw na anak. Shabu yan. Anong ginagawa mo? Ngayon lang sa buong buhay ko, may nangahas na saktan ako. Ikaw, bakit mo ako sinaktan sa mukha? Sinaktan na kita. Kailangan pa ba ng tamang oras para doon? Ate, magsalita ka naman. Ang matandang lalaking ito, anong nagustuhan mo sa kanya? Matandang lalaki? Matanda na ba ako? Hindi ka naman niya talaga mahal, pera mo lang ang habol niya. Tamang-tama, dahil marami naman akong pera. Ikaw, Dalawang gwapong lalaki ang nag-aaway dahil sa akin. Akalain mo yon? Tama na, tama na, tama na, tama na. Daanin niyo sa usapan, huwag sa dahas. alam kong mahal mo ako. Iwanan mo siya, magnanakaw ako ng baterya ng motor para lang buhayin kita. Matanda na ba talaga ako? Shabu yan. Tapos na tayo. Hayaan mo na ang scooter mo, at pati na rin ako. Ate, Huwag na tayong umasa, wala nang pupuntahan ito. di ba sinabi mo noon na ako ang iyong puso, na ako ang iyong buhay, ako ang iyong mahal, ang tanging paborito mo? Tama na, huwag na nating balikan ang nakaraan. Kung ganoon, mayroon pa akong huling katanungan. Minahal kita. Isang bahagi lang iyon ng aking kabataan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Matanda na ba ako? Hindi po kayo matanda. Young Master Shen, napakabata niyo pa at matagumpay, puno ng buhay, at laging sagana. Ang puso ng mga lalaki ay laging nananatiling bata. Chu Wan Chu. Andito po. Ate, masakit ang mukha ko. Kada noon ba, heto, iihipan ko. Chu Wan Q. Gusto mo ba ako? Sino iyan? Sino iyan? Sino namang nagsabi na gusto kita? Nakapagtataka? Bakit ba sa tuwing lumalapit ako kay Shen Xingjian ay mabilis ang tibok ng puso ko? Baka naman mayroon akong sakit sa puso? Hindi. Sinabi niya kaninang hapon na minahal niya ang isang hamak na isip batang iyon, kasama pa ang ate na kung tawagin niya ay ang puso ko at aking lahat at ang aking pinakamamahal. At lakas ng loob pa niyang sabing matanda na ako? Special Assistant Zhang, mukha ba akong matanda? Qin matanda na ba ako? Wang Laosan, sa tingin mo ba ay matanda na ako? Boss, aabot pa ba ako kung magbibitiw na ako ngayon? Ayoko na sa trabahong ito. Young Master Shen, nawawala ka na ba sa sarili mo? Sa wakas ay nalugi na rin ang pamilya Shen. Anak, huwag mo nang katukin iyan. Sina Wang Q at Ching Cheng ay lumabas ngayong gabi. Saan po sila nagpunta ma? Sa bar. Ano? Ate, huwag kang mag-alala tungkol sa nangyari ngayong gabi. Siguradong ititago ko ito sa kapatid ko. Ate, alak ba o ako ang gusto mo? Sa wakas, naranasan ko na rin ang saya ng pagiging mayaman. Ate, kumain ka muna ng ubas. Lahat kayo, umalis na rito. Chu Wang Q. Magkamukhang magkamukha kayo ni Shen Xingjian. Shen Qingcheng, gaano karami ang pinainom mo sa kanya? Pasensya na. Hindi ko na isasama muli rito si ate. Chu Wan Q. Ang pelikular?
Bakit bumibilis na naman ang tibok ng puso ko? Kasalanan mo ito. Bukid ay malalagot ka sa akin. Huminto kayo. Shen Xingjian, sino ba kayo? Ano po yun, boss? Hayop ka. Sumama ka sa amin. Kunin niyo siya ng buhay. Dalhin niyo rito. Xiarendong, Kiao Yue. Magkano ba ang ibinayad sa inyo? Doble ang ibabayad ko. Huwag niyo isipin kaming mga kriminal ay pera lang ang habol. May prinsipyo rin kami. Ay nako, binayaran kami para gawin ang trabaho. Ang mahalaga ay marunong kaming tumupad sa usapan. Alam mo ba iyon? Tama. Huwag na tayong makipag-usap pa sa kanila. Sugod. Sir, Madam, ito na po ang huling araw ng pagtatrabaho ko at pagkatapos nito ay naghahanda na po akong umuwi sa probinsya. Ito na ang mga niluto ko na huling pagsasalo natin. Sana po ay magustuhan nyo. Ina Wang, mahigit 10 taon ka na rin dito sa pamilyang Shen. Bakit bigla ka na lang aalis? Madam, mamimiss ko rin po kayo. Kaya lang ay may importante pong nangyari sa amin. Kaya kailangan ko na pong bumalik. Para sa sahod mo ngayong buwan, doble ang ibibigay ko sa'yo. At bukod doon, heto ang bonus para sa'yo. Salamat po, Madam. Madam, patawad po. Patawad po talaga. Ikalawang Young Master, nabayaran ko na ang utang na loob ko kay pamilyang Kiao. Sinabi mo, pera lang ang kailangan nyo at hindi nyo sila sasaktan. Inawang, kunin mo ang perang ito at umalis ka na sa lungsod ng Huacheng. Ang mga matitirang mangyayari ay huwag mo nang itatanong pa. Papa? Mama? Gumising po kayo. Ching-cheng, maayos ka lang ba? Ma? Okay lang po ako. Ikaw, na, matanda ka? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Pa? Ma? Huwag po kayong matakot. Sina panganay na kuya at ate, siguradong darating sila para iligtas tayo. Ililigtas kayo? Ni hindi nga nila kayang iligtas ang sarili nila. Paano pa kaya kayo? Ma, Ching-cheng. Panganay na kuya. Anak. Kiao Yue, baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko, pero meron akong espesyal na kakayahan. Ang maliit na silid na ito ay hindi ako kayang ikulong. System, magsalita ka naman. Mag-isip ka bilis ng paraan. Na-detect ng system na nanganganib ang buhay ng host. Maari mong gamitin ang natitirang pondo upang makakuha ng anli na oras ng pagpapahinto ng panahon. Gusto mo bang makipagpalit? Palit. Chu Wangqiu. Nakatakas ka noong nakaraan, pero sa pagkakataong ito, hindi ka na magiging masuwerte. Xiarendong, kahit ano pa ang gawin mo, wala kang mapapalang maganda. Ganoon ba? Pero sa ngayon, ang mga taong walang mapapalang maganda ay kayo. Siya, Rendong, huwag mo siyang sasaktan.
Xingjian, ano ba ang mas nakahihigit sa kanya kaysa sa akin? Gustong gusto kita, pero hindi mo yon nakikita. Dahil bulag ka, ang dalawang matang iyan ay hindi na dapat sa iyo. Paano nangyari ito? Tila ikaw ay talaga namang hindi pangkaraniwan. Subalit, sa inyong dalawa lamang, kaya nyo ba silang iligtas? Siyempre hindi. Dahil ako lang mag-isa, sapat na. Napakayabang mo. Sugurin sila. Kamakailan, sina isang Kiao at isang Xia ay nakulong dahil sa isang krimen. Sina Kiao Yue at Xia Rendong ay nakuha ang nararapat sa kanila, napatawan na sila ng katarungan. Sa wakas, ang pamilya natin ay magiging payapa na. Wang Qiu, salamat sa iyo na iligtas mo ang buong pamilya namin. Bilang ganti, ano kaya kung ialay ko ang sarili ko sa iyo? Mas gusto ko ang pera. Chu Wang Qiu, gusto kita. Kiao Yue, nalaman ko na ang katotohanan sa likod ng pagbili ng kumpanya noon. Ang tunay na nagpahirap sa pamilya Kiao ay si Assistant Zhao. Inamin na niya ang kanyang mga nagawa ng walang alinlangan at kusang loob siyang sumuko. Hindi. Hindi. Siguradong kasinungalingan lang iyan. Ang sumira sa pamilya namin ay walang iba kundi ang pamilya Shen. Ipinakita ko na sa iyo ang katotohanan. Nasa sa iyo na kung maniniwala ka. Shen Xingjian, huwag kang umalis. Niloloko mo lang ako, di ba? O langit at lupa. Buong buhay ko, balanse ang pagkain ko, at nagsikap akong mag-ipon ng pera, pero dahil lang sa insidenteng iyon, nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Mukhang sa huli, ako lang ang agrabyado. Ate, salamat sa pagligtas mo sa pamilya namin. Espesyal akong gumawa ng banner para sa'yo. Ate, nagustuhan mo ba ito? Gusto ko. Nagustuhan ko. Pero kung pera na lang sana ang binigay mo, mas matutuwa pa ako. Ang laman ng nawala kong bank card. Mahal na manugang, itong card na ito ay may 50 milyong dolyar. Kunin mo ito at gamitin mo kahit saan mo gusto. Magkano ka mo? 50 milyon? Salamat, auntie. At itong villa sa bundok Qingcheng, ibinibigay ko na sa iyo. Ate, ang villa na iyon ay nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Maraming salamat po, Uncle. Old Mr. Shen, ang aming mga pamilyang Lin at Shen ay matagal nang magkakaibigan. Ang anak ko ay gusto si Xingjian ng maraming taon. Kaya nandito kami ngayon para formal na mamalaya. Pagdating sa bagay na iyan, depende pa rin po iyan sa kagustuhan nila. Ayaw ko. Xingjian, ano ba ang kulang sa akin? Kahit ano, hindi ka bagay sa akin. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa karelasyon ni Young Master Shen na si Chu Wang Qiu. Shen Xingjian,
Dahil lang ba sa ganyang klaseng babae, tinatanggihan mo ako? Pwes, sisirain ko ang buhay niya. Papasukin mo ako. Alam mo ba kung sino ang anak ko? Ang kasintahan ng CEO Shen ninyo, si Chu Wangqiu. Nakikita mo ba yon? Sa Shen Group, iyong nakatayo sa tabi ni President Shen, anak ko iyon, si Chu Wangqiu. Marami na akong nakitang katulad mo. Magagatas ng balita para lang magpanggap na kamag-anak. Huwag kang umasa. Umalis ka na dito. Chu Wangqiu, palabasin niyo si Chu Wangqiu. Malalaman niya na totoo ang sinasabi ko. Chu Wangqiu, lumabas ka. Chu Wangqiu, alam kong nasa loob ka. Umalis ka na. Wala rito ang anak mo. Nasa loob ang anak ko. Papasukin mo ako. Anak mo si Chu Wangqiu? Sabihin mo, anak mo nga ba talaga si Chu Wangqiu? Oo naman po. Nakahanap na siya ng mayamang katuwang ngayon, pero hindi niya maaring itakwil ang tatay na nagluwal at nagpalaki sa kanya. At bakit mo po siya hinahanap? Siyempre, para sa pera. Ako kasi, may utang na 500,000 dolyar. Kapag ibinigay niya sa akin ang pera, ako at ang asawa niya sa probinsya ay hindi na siya guguluhin pa. Talaga? May asawa pala siya. Nagkaroon na ng piging para doon, alam iyan ng buong baryo. Kung hindi lang dahil sa suwail na anak na iyon na tumakas habang may handaan, ang dote mula sa pamilyang Chen ay nakuha ko na sana. Mukhang kawili-wili ito. Kung ganoon, tutulungan ko kayong magkasamang muli bilang mag-ama. Sige, pumunta ka na. Nandoon ang anak na babae mo. Anak na babae, sa wakas nahanap na kita. Sino po kayo? Wangqiu, alam ko. Na ngayong yumaman ka na, ayaw mo nang kilalanin ng tatay mo. Pero ngayon, talagang wala na akong ibang paraan. Bigyan mo lang ako ng 500,000 dolyar, pambayad lang sa utang, pangako, hindi na kita guguluhin muli. Chu Jianyan. Halos makalimutan ko na. Ang ama kong nananakit simula pagkabata, nalunod sa sugal, at ang walang kwentang ama na ibinenta si anak na babae para sa dote. Ano? Chu Jianyan. Lumayo ka sa akin kung ayaw mong masaktan. Wangqiu, alam kong noon ay medyo naging mahigpit lang ako sa pagpapalaki sa iyo. Pero ngayon, kailangan ko talaga ang 500,000 dolyar na ito para mabuhay. Maliit na halaga lang ito para sa inyong mga mayayaman, di ba? Tama ba? Talaga bang hahayaan mo na lang ang ama na nagpalaki sa iyo na mapahamak ng hindi man lang tinutulungan? Wala akong pakialam sa mga problema mo. Lahat kayo, tignan nyo ito. Itong anak na walang utang na loob, ang sama ng ugali at ayaw tumulong sa magulang. Ngayong mayaman na siya, kinalimutan na niya ang tatay niya. Chu Wangqiu, kapag ikaw ay hindi nagbigay sa akin ng 500,000 dolyar, ibubunyag ko sa lahat ang mga baho mo. Gusto ko ngang marinig. Anong masamang balita ang mayroon tungkol sa akin? Ikaw, Huwag kang magsisisi. sasabihin mo ba o hindi? Kung hindi ay aalis na ako. Chu Wangqiu, siya ay isang babaeng may asawa na. Diyos ko! Wala kaming marriage certificate at hindi rin ito dumaan sa pahintulot ko. Ikaw ang sariling tumanggap ng dote mula sa kanila. Anong kinalaman ko doon? Ang tungkol sa pag-aasawa, dapat ay talagang sinusunod ang mga magulang. Una, hindi ka karapat-dapat maging ama. Pangalawa, tapos na ang sinaunang panahon para sa ganyang gawi. Ikaw, May sasabihin ka pa ba? Kung wala na ay aalis na ako. parurusahan kita. Guwardiya, ilabas siya. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Papapasukin kita. Pero gusto ko na ang gagawin mong panggugulo ay maging malala. Mas mabuti kung si Chu Wangqiu ay masisira ang dangal sa harap ng lahat. Ito ang dagdag mong bayad. Kaya pala biglang sumulpot ang walang kwentang ama na ito. Baka na pala ito ni Linwan. Chu Wangqiu, ako ang tatay mo. Napakawalang utang na loob mo. Kapag hindi mo ako binigyan ng pera, ako araw-araw kitang kukulitin. Sige lang. Dahil sa bawat kita natin, papatulan kita. Wangqiu, bakit mo iyang ginagawa kay Uncle? Tatay mo pa rin siya. Oo nga po. Napakawalang galang.
Kahit ano pa ang mangyari, sarili mo pa rin siyang ama. Bakit mo siya basta-basta sasaktan? O mumurahin lang? Ang gulo talaga ng pamilya ng mga mahihirap. Sa tingin ko, kung ano ang tatay, siya rin kinalabasan ng anak. Kung naaawa ka sa kanya, di ituring mo na lang siyang tatay mo. Ang relasyong kadugo? Hindi naman basta-basta napapalitan. Dahil usapin ito ng pamilya ko, tumahimik ka na lang. Gusto lang niyang umangat, kaya kinalimutan ng asawa't anak at pati sariling kamag-anak ay kinalaban. Napakabagsik ng babaeng ito. Kung noon pa ito nangyari, dapat siyang parusahan ng husto. Huwag kang makinig. Lagot na. Hindi ako tinablan ng mga chismis nila, pero tinamaan ako sa panama ni Cupido. Chu Wangqiu, parurusahan ka ng langit. Kahit ang sarili mong ama, hahayaan mo na lang magdusa ng ganyan. Wala akong marinig, ingay lang iyan ng aso. Kahit ano pa ang mangyari, malaki pa rin ang utang na loob niya sa nagpalaki sa kanya. Ang paalisin ang sarili niyang ama ay sobrang kawalang hiyaan naman. Tama ka, balita ko nga ay wala siyang pinag-aralan. Hindi ko akalaing maging sa sariling kadugo ay magiging ganyan siya kamanhid. Sadyang masama ang taong iyan. Sana ay hindi na lang siya pinanganak. Wangqiu, tulungan mo na lang si Uncle na bayaran ang kanyang mga utang. Sa loob ng maraming taon sa tabi ni Xingjian, marahil ay kumita ka na rin ng malaking pera, di ba? Hindi ko siya ama. Kung gusto niyo siya, sa inyo na siya. Wangqiu, ang pagsasalita mo ng ganyan ay sadyang walang konsensya. Susubukan niyo ba akong gamitan ng guilt trip? Paalam? Dahil wala akong pakialam sa opinyon niyo, hinding-hindi niyo ako matatablan. Wala kang utang na loob. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Talagang walang silbi ang taong iyon? Hindi man lang makagawa ng maayos na eksena. Xingjian, tinanggihan mo ang aming alok na pakikipag-isang dibdib? Para lang ba sa ganitong mababang klaseng babae? Linwan, nasaan na ba ang iyong respeto? Xingjian, ang ganitong klaseng babae, ginamit ang sarili para mapalapit sa iyo? Posibleng sa ganoon ding paraan ay kung ilang beses na rin siyang lumapit sa ibang mga lalaki. Isang mababang uri ng tao na gaya nito, paano siya magiging karapat-dapat na tumabi sa iyo? Huwag na. Ako na. At hindi na kailangang maging magalang. Itutuloy ko na ito ng diretsyo. Magtiwala ka sa akin. Hoy, anak ako ng pamilyang Lin Group? Ang pamilyang Shen ay kailangan pang magpakita ng matinding respeto sa papa ko. Ang Shen Xingjian ay sa akin lang. Bakit mo ba ako sinusubukang agawan? Una, hindi ho yung pangalan ko. Pangalawa, ang Shen Xingjian ay hindi isang bagay, kaya hindi kailangang ipaglaban. Pangatlo, Ano? Pangatlo, Ano? Pangatlo, hindi ko pinalalampas ang sinumang gumagawa ng masama sa akin. Chuanshu? Nagawa mo talaga akong saktan. Bitawan mo ako? Wala kang kwentang tao. Kapag hindi ka pa bumitiw, paparusahan ko iyang kamay mo. Chu Wangqiu. Binibini, sa pagsampal, kailangang mabilis, tumpak, at matindi. Ang sampal na ito ay dagdag na regalo lang para sa iyo. Nababaliw ka na ba? Napakabangis naman ng babaeng ito. Pati si Binibini ng pamilya Lin ay nakuha niyang saktan. Hindi ba may bulong-bulungan na sina pamilya Lin at pamilyang Shen ay ikakasal na sa isa't isa? Ibig sabihin, ang kabit at ang tunay na mapapangasawa ay nag-aaway na. Chu Wangqiu, wala ka nang kawala sa akin ngayong araw. Gusto kong makita kung sino sa ating dalawa ang unang mawawala. Ako. Ako ang senyorita ng pamilya Lin. Alam mo ba kung ang mukhang ito ay magkano ang ginastos ko? Kung magtatangka ka pang galawin ang mukha ko, gagawin ko sa iyong. Kahit pasirain ko ang mukhang iyan, ano naman ang magagawa mo sa akin? Pa, kailangan niyo po akong ipagtanggol. Miss Chu, nagawa mo talagang saktan ang anak ko? Talagang nababaliw ka na.
Mukhang kung ano ang puno, siya ring bunga. Kayong mga pamilya Lin, ganito ba talaga kayo kung manakit ng walang dahilan? Ang disiplina ng mga pamilya Lin ay hindi naman pala magaling. Lalabanan mo ako. Hindi ka makakaalis ng buhay sa loob ng hall na ito ngayong araw. Halik kayo rito. Presidente Lin, nagtatampo lang ang maliit kong sinta. Bakit mo naman masyadong sineseryoso? President Shen, nanakit siya. Hindi ba dapat ay humingi man lang siya ng paumanhin sa akin? Kung may nagawang masama, saka lang dapat humingi ng paumanhin. Shen Xingjian, Binabati kita, Master. Matagumpay mo nang naipon ng $100 milyong. Gusto mo na bang bumalik sa totoong mundo? Kapag oo, makakatanggap ka ng $100 bilyong na premyo. Kapag hindi, nanatili ka sa kasalukuyang mundo, mawawala ang iyong kapangyarihan. Diyos ko, itigil nyo na ang paghulog ng mga dahon. Pera na lang ang ihulog nyo. Mukhang ganoon ka pa rin at pera pa rin ang mahal mo. Siyempre, ang pangarap ko sa buhay ay ang yumaman ng husto. Kaya, Miss Pera, mayroon akong $100 bilyong na negosyo na gustong pag-usapan kasama ka. Interesado ka ba? Sigurado yan. Ano yun? Laman ng kontrata. Pakasalan mo ako. Benepisyo ng kontrata. Makukuha mo ang lahat ng ari-arian ko, pati na ako. Tagal ng kontrata, habang buhay. Pipirma ako.